Hello! Magandang araw! Welcome sa bago nating video dito sa Math and English TV. For today's video, we will multiply fractions. Okay, ito yung examples natin. Number 1, 1/8 times 3/4. Sa pag-multiply ng fractions, madali lang. Kasi, imumultiply lamang natin yung numerators, itong number sa taas, imumultiply natin. Then, imumultiply din natin yung denominators. Yung numbers naman sa baba, imumultiply lang din natin. Then, yung answer, kapag pwede pang ma-reduce sa lowest term, ilo-lowest term natin. Okay, gawin natin. 1 times 3 equals 3. I-multiply din natin yung denominators. 8 times 4 equals 32. Okay, yung answer ay 3/32. Ngayon, titingnan natin yung answer kung pwede pang ma-reduce sa lowest term. Titingnan ninyo kung yung numerator at denominator ay merong GCF, may greatest common factor, o merong number na pwedeng makadivide sa numerator at sa denominator. Okay, dito, yung numerator ay 3, yung denominator ay 32. So, ito, nasa lowest term na. Kasi yung numerator at denominator, wala ng common factor maliban sa 1. Kaya, ito na yung answer. Okay, number 2, 6/7 times 7/12. Imumultiply natin yung numerators at imumultiply din yung denominators. Pero, pwede ring gumamit muna tayo ng cancellation, cross cancellation, bago mag-multiply para mapababa natin yung numbers. Okay, so yung titingnan natin sa cross cancellation, yung numerator ng first fraction at denominator ng second fraction, titingnan ninyo kung merong number na pwedeng makadivide sa kanilang dalawa. Meron ba silang GCF? Okay, ito 6, ito 12. Meron bang number na pwedeng makadivide sa 6 at sa 12? Meron. May GCF sila. So, ano yung pinakamataas na number na pwedeng makadivide sa 6 at 12? Okay, 6. Kasi ang GCF ng 6 at 12 ay 6. I-divide natin ito sa 6. 6 divided by 6 equals 1. So, ika-cancel na natin yan. Wala na yan. Ito na yung numerator dito. 12 divided by 6 equals 2. Okay, cancel. So, yung denominator dito ay naging 2. Okay. Ngayon, tingnan naman natin yung numerator ng second fraction at denominator ng first fraction. Parehong 7 yung numbers. So, ibig sabihin, pwede natin itong ma-divide sa kanilang sarili, di ba? 7 divided by 7 equals 1. So, i-divide natin ito sa 7 divided by 7. 7 divided by 7 equals 1. Cancel. 7 divided by 7 equals 1. Then, cancel. Okay. Ngayon, eto na yung numerators. Eto na yung denominators. Imumultiply na natin ito. 1 times 1 equals 1. 1 times 2 equals 2. Ayan. So, yung answer ay 1/2. Mas mabilis kung gagamitan natin ng cancellation bago mag-multiply. Kasi, mababang numbers na lang yung imumultiply natin. Kaysa sa dito sa 6 times 7, 7 times 12. Mas mahirap yun pag-reduce sa lowest term. Mag-reduce pa tayo sa lowest term ng answer. So, medyo mahirap pag mataas na numbers. Kaya, kung pwede rin lang na gamitan ng cancellation, gamitan ninyo ng cancellation. Titingnan lamang ninyo kung yung numerator dito at denominator dito ay merong GCF. I-divide ninyo. Ganon din dito. Yung dalawa. Cross cancellation yung tawag dyan. Pero, pwede rin itong dalawang ito, pwede rin yan.
Kapag yung numerator at denominator ng fraction ay may GCF, i-reduce ninyo sa lowest term yan, pwede rin yan. Hindi siya cross. Kundi, yung bawat fraction, if possible, pwede siyang ma-reduce sa lowest term, i-reduce ninyo sa lowest term. Same din yung product, yung answer niyan. Number 3, 15 times 2 fifths. Okay, dito, whole number at fraction yung i-multiply natin. Kapag mag-multiply tayo ng whole number at fraction, yung gagawin lamang natin sa whole number, gagawin natin itong fraction. Lalagyan natin ng denominator na 1. So, ito, kapag ginawa natin fraction, yung denominator niya ay 1. So, bali, magiging 15 over 1 siya. Kasi 15 divided by 1 equals 15. Ganun pa rin siya. So, ginawa lamang nating fraction yung whole number. Then, yung 2 fifths, 2 fifths. Okay, ganun pa rin yung gagawin. I-multiply yung numerators at i-multiply ang denominators. Pero, kung pwedeng gumamit ng cancellation, gawin muna natin para mapababa natin yung numbers. Okay, kagaya nito. Yung numerator dito, 15. Ang denominator dito ay 5. Yung 15 at saka 5, meron bang number na pwedeng makadivide sa kanilang dalawa? Meron bang GCF? Meron. Ang GCF ng 15 at saka 5 ay 5. So, yung 15, pwedeng ma-divide sa 5. Yung 5, pwedeng ma-divide sa 5. Yan ang GCF nila. So, 15 divided by 5 equals 3. Cancel na natin yan. 5 divided by 5 equals 1. Cancel. Dito naman, 2 at saka 1, hindi na pwedeng i-cancel. 1 na kasi ito eh. Ngayon, i-multiply na natin. 3 times 2 equals 6. 1 times 1 equals 1. Okay. Yung answer ay 6 over 1. Improper fraction ito. Mataas yung numerator kaysa sa denominator. Kailangan natin itong isimplify by dividing the numerator by the denominator. So, kapag i-divide natin yung 6 divided by 1, ano yung answer? 6 divided by 1 equals 6. Siyempre. So, yung answer ay 6. Last example, 5/6 times 2 and 1/4. Okay, dito, magmumultiply tayo ng fraction at saka mixed number. Kapag ganito yung problem, may mixed number, ang gagawin lamang natin sa mixed number ay gagawing improper fraction. So, change the mixed number into improper fraction. Paano? I-multiply natin itong denominator at whole number. I-multiply, sa answer, i-plus natin yung numerator. Ipa-plus natin ito. So, ilagay natin sa baba, 5/6 times, ito gawin nating improper fraction, 4 times 2 equals 8. 8 plus 1 equals 9. Ito yung bagong numerator. 4 times 2 equals 8. 8 plus 1 equals 9. Ang bagong numerator ay 9. Then, yung denominator, itong denominator, kukopyahin lamang natin. Yung 4, 4 pa rin. Okay. So, yung 2 and 1/4, ginawang improper fraction, naging 9/4. Okay, next step, mag-multiply tayo. Or, pwede ring gamitan muna natin ng cancellation, if possible. So, itong 5 at saka 4, pwede bang i-cancel? Hindi. Wala silang GCF. Eh, itong 9 and 6, meron bang number na pwede makadivide sa 9 at saka sa 6? Meron. Ano yung GCF ng 9 at saka 6? Ano yung pinakamataas na number na pwedeng makadivide sa 9 at 6? 3. I-divide natin ito sa 3. Divided by 3. Divided by 3. Okay. 9 divided by 3 equals 3. Cancel na natin. 6 divided by 3 equals 2. Okay, cancel na rin natin yung 6. Next, multiply.
Multiply the numerators. 5 times 3 equals 15. Multiply the denominators. 2 times 4 equals 8. Okay, yung answer ay 15 over 8. Itong 15 over 8 or 15 eighths ay improper fraction. Mataas yung numerator kaysa sa denominator. Kailangan nating simplify. Paano? I-divide lamang natin yung numerator sa denominator. 15 divided by 8 equals 1. 1 times 8 equals 8. Subtract. 15 minus 8, 7. Okay, sulat natin yung answer. Tandaan, yung quotient, ang whole number. Yung remainder ang magiging numerator. At yung divisor na 8 ang denominator. Okay. Yung answer ay 1 and 7/8.